Nagpunta nga pala ako dito sa bahay ni Darwin at nakita ko nga ito si Kayla. Ubus na yung kanyang ensaymada na mamon. Sabi ko kasi kay Darwin, umorder siya sa Pilita Nare. So, yung tatlong ensaymada is 105. 35 pesos nga pala yung isa nun. At ayun nga, sabi nga ng mga bata, masarap daw. Yung isang ensaymada nga is naubos nga nila. Tapos dito sa labas, yung mga nagiinom, ayan, si Kuya nag-order nga pala ng 10. At syempre, kapag ka nag-order si Kuya, pinapatikim din niya sa mga kainuman niya. So, kapag approve sa kanila mga kumartes, na pwedeng pambenta, yon go tayo dyan. So nagustuhan nga din ni na Kuya yung ating mamon ensaymada. Tapos si Kyle, ayan, ipapasalubong na lang doon sa kanyang mag-ina para may free taste. At ayun nga si Kyler, nag-voice record nga sa akin, salamat daw sa pa-free taste. At masarap daw. At meron nga pala tayong dala na mamon ensaymada. Dahil si Kuya JR, yung aking bayaw naman, may order din. Dumaan nga din kami dito kina ate dahil kukunin natin yung Choco Lava Crinkles kasi meron pa sa kanyang 2 box. So yung Choco Lava Crinkles natin, in-order na din ni Kuya JR. Ay, grabe ha. Ungad pa lang sa tindahan na aray, bawal utang. Nandito nga tayo para kunin na rin yung benta ko doon sa mga napagbilhan ni ate. Pinagbukod niya nga yung benta ng ensaymada at saka ng Choco Lava Crinkles. So nag-abono pa siya ng 150 doon sa Choco Lava Crinkles kasi kulang ang benta. Minsan kasi daw kumukuha si Basti ng hindi niya alam, tsaka si Kuya Bon, nakikita na lang daw niya kinakain na. So pagka ganun, hindi na nababayaran. Ayan, meron na naman tayong benta. Thank you Lord. At ito yung ating i-deliver na order ni Kuya JR. So ipapadala na lang natin yun kay Kyle para hindi na tayo pumasok sa loob. At ayan si Kurt, dinaanan na rin namin dito. Pagka Friday kasi doon siya dumadaan kina inay. Tapos linggo na yan na uwi sa bahay. Kaya pagkadaan namin kina ate, dinaanan na rin namin siya dito sa San Nicolas. At dahil sa mga katamaran na nga na magluto sa bahay, ayan, dito na lang tayo kakain sa Quatogs. So yung asawa ko naman yung nagyakag dito. Syempre, kung sino yung nagyakag, siya yung magbabayad. So ayan, yung aking anak, gustong gusto yung sando na yan kasi kitang-kita daw yung kanyang muscle. Gustong gusto yung gayon. Ay nagpapabili pa sa akin ng gayong sando. Kala nyo lang yung binata pero batang isip pa niyan. So dito nga sa Quatogs, may ensaymada. Ang laki. Parang kalahati lang nito yung tinitinda ko Ang sabi ko nga sa asawa ko, gusto kong i-try yung ganitong ensaymada, yung tinapay. Pero sabi ng asawa ko, wag daw. Kasi mahangin daw yung loob niyan. So magkaiba naman kasi yung mamon at saka syempre yung ensaymada na tinapay talaga. So gusto ko ring i-try yung ganyang ensaymada. So hindi siya mamon kundi tinapay talaga siya. So yung iba may palamang cream cheese, yema, ube. Kaya lang iniisip ko sa pagdami ng ingredients sa pagmahal din. So sabi ko nga sa inyo, ang gusto ko is afford pa din ng mga estudyante. Ayokong gumawa ng sobrang mahal tapos hindi naman siya mabebenta. Sabihin na natin, oo, masarap. Pero syempre, kukunti lang yung may afford. So syempre, kagaya ng mga katrabaho ko, ng mga nagbo-board, mga nagbabudget din yan. So kahit gusto kong magtinda ng mga ganun, is kapag ka tumaas na yung presyo niya, is X na talaga sa akin. Hanggang ngayon, nag-iisip pa din ako ng mga sweet treats na hindi madaling masira, yung masarap at mabenta pa din at syempre affordable pa din. Hindi ko naman kasi kailangan ng mabilisang kita. Kasi ang success naman ng tao, hindi mo naman agad-agad makukuha yan Utay-utay. Kailangan mo munang dumaan sa hirap bago mo makuha yung talagang success. Paano mo naman kasi nanamnamin yung success mo kung hindi ka nagdaan sa hirap? So, sa akin, syempre, sa totoo lang nakakapagod. Pero iniisip ko pa rin, kailangan ko din talaga ng extra income kasi wala na din talagang sinasahod si Kumarites. So kung may sahodin man, talaga ang budget na budget lang din. So this year, ang goal ko is mabawasan na talaga yung mga utang natin sa online shopping. Medyo nade-drain din kasi ako sa pagtutuition, pagbabaon. Araw-araw, yan yung sakit ng ulo ko. Tapos ang ending, akala nung iba na may mera ka, tapos uutangan ka pa. So hindi naman nila alam na may pinagdadaanan ka din financially. Na kapag ikaw naman yung umutang sa kanila, ang tanong, mapapahiram ka ba nila? So yan yung tanong ko dun sa mga nanghihiram sa akin na pinapahindian ko. So ako ba, pag nangutang sa inyo, mapapaluwagan nyo ba ako? So real talk lang yan dahil hindi nyo din naman alam na may pinagdadaanan din naman ako financially. Hindi naman siguro ako magtitinda, hindi ako mag-affiliate, hindi ako mag-vlog kung hindi ko kailangan ng pera. So dinadaan ko na lang sa sipag kesa manghiram ako sa tao na alam ko naman na hindi rin ako mapapahiram. So sa akin kasi masakit yung mapahindian ka lalo na kapag kailangan na kailangan mo. Kaya lang kasi kung hindi ka nga magaling magbayad, madadala talaga yung magpapautang sa inyo. So dahil nga ako na hindi mahilig mangutang sa tao, nahihiya ako, lalo na't masakit kapag ka napahindian ka, ayan ang ginagawa ko, dinadaan na lang natin sa sipag. Kahit papano paunti-unti, nakakasurvive naman. Thankful nga din ako sa mga kapatid ko, sa mga bayaw ko, sa mga katrabaho ko, kasi sinusuportahan nila yung ating small business. Malay nyo in the future, hindi naman kasi natin masasabi ang panahon, hindi natin masasabi kung anong magiging bukas natin. Sabi nga ni Kuya, malay mo, ayan na yung daan para hindi ka na mag-company. So hindi ko alam
si Lord lang nakakaalam ng aking future. So lahat naman tayo, si Lord lang ang nakakaalam. So thankful talaga ako kay Lord kasi dinala niya ako dito. Na nag-umpisa lang yon doon sa cookies na nag-trending sa TikTok. Na yung anak ko gusto lagi magpabili noon kaso namamahalan nga ako. So yung cookies na yon 65 to 80 pesos ang isa. 100 grams naman siya, malaki talaga siya. So nagtry akong gumawa kahit first time ko at ayun nga nagustuhan nga nila. Kaya sabi ko why not ibenta natin, pagkakitaan natin. So sabi ko nga sa inyo na motivate lang ulit ako pamula noong nag-bake ako noong cake noong birthday ng 60th birthday ni mother. Nasabi ko sa sarili ko parang ang sarap ulit mag-bake. As in mga kumarte sobrang tagal ko nang hindi nagbe-bake. So ayan dahil nga inilid tayo ni Lord kung saan tayo dapat, ayan pinagkakakitaan na natin siya. So bukod nga sa pagiging company operator natin, ako nga pala si Kumarites, nagvo-vlog, nag-affiliate at syempre nagtitinda ng mga sweet treats. Sana suportahan niya nga pala yung aking page na bago lang. So malay nyo pagdating ng panahon ito yung gagamitin nating page para makapagpa-order na rin tayo kahit malalayo kayo. So ayun na lang, bye!